Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NDS, trending and para show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray Simayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Atsada, probinsya. Rapido, hataw, balita. Balita mula sa Iloilo. Grade 10 student na kuhanan daw po ng baril sa loob ng eskwelahan sa Barotac Nuevo, Iloilo. Ibalita mo ngayon, Jocelyn Maque. Jocelyn. Na-recover ang caliber 38 revolver sa bag ng grade 10 student sa loob ng eskwelahan sa Barotac Nuevo. Agad naman na inireport ng school authority sa pulis ang insidente at isinailalim sa Child Sensitive Intervention Process ang 15 anyos na child in conflict with the law at turn over sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nasa custody na ng Barotac Nuevo Municipal Police Station ang baril at may 6 na bala para sa wastong paghawak at dokumentasyon. Binigyang diin ng PRO6 na pinakikita ng insidenteng ito ang patuloy na pagtutulungan ng mga paaralan, PNP at DepEd sa pagpapatibay ng kaligtasan sa mga campus sa pamamagitan ng maagap na pag-ulat, malapit na koordinasyon at mabilis na pagtugon sa mga usaping may kinalaman sa seguridad. Pinuri ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang PRO6 Acting Director, ang mga opisyal ng paaralan at mga pulis na rumesponde dahil sa kanilang maagap at responsableng pagkilos. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang 14 anyos na estudyante naman ang pinagbubugbog sa loob ng paaralan sa Manawag, Pangasinan. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Nagtamo ng pasa galo sa katawan at sugat sa ulo ang isang 14 anyos na binatilyo matapos sumunong pagtulungang bugbugin sa loob ng isang pampublikong paaralan sa bayan ng Manawag.
Ayon kay Manawag OIC Chief of Police Major Arnel Tamayo, dumulog sa kanilang tanggapan ang biktima kasama ang kanyang ina upang magharap ng reklamo. Nabatid na ipinarating na rin ang nasabing pangyayari ng magulang ng biktima sa pamuno ng eskwelahan, ngunit para sa kanila hindi umano sapat ang ginawang hakbang ng paaralan sa paunang dialogo. Nagpapatuloy pang investigasyon ngayong ginagawa ng mga otoridad hinggil sa pangyayari habang wala namang gustong magsalita sa mga namumuno sa nasabing paaralan. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, salamat Freddy Pardo. Samantala naman, 3 suspect sa pagpatay sa dating Vice Mayor at ang kanyang anak sa Mayorga, Leyte, hawak na raw po ng mga pulis. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Kinumpirma ng Police Regional Office 8 na naresto ng 3 sospek sa pagpatay ng mag-amang buhol mula sa Mayorga, Leyte. Ang mga sospek na dakip sa Pasay City sinagawang operasyon ng kapulisan katuwang ang iba pang law enforcement agencies. Kinilala ng PNP mga naresto na sospek sina Mark James Generales Taboy, 30 anyos, Reniel Galsa, 24 anyos at Kim Taboy Sulayo, 27 anyos, paong residente ng Barangay Amandayihan, Basay, Samar. Ayon sa mga otoridad, sa sampahan ng kakulang kaso mga sospek matapos makompleto ang investigasyon, iba pang kinakailangan legal na proseso. Matatanda na tagpuan wala ng buhay sa gilid ng kalsada sa Barangay Imilda, Silago, Southern Leyte ang mag-amang sina dati Aboyog Leyte Vice Mayor James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol kahapon ng umaga. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at kung may iba pang sangkot sa insidente. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sasakyang ginamit naman sa pagdukot sa dating Abuyog Leyte Vice Mayor at anak nito natagpuan sa Sariaya, Quezon. Ibalita mo yan na number 33, Benji Anchoquia. Benji. Patuloy na kinukumpirma ng pulisya ang Toyota Hilux na narecover kamakalawan ng gabi sa Barangay Balubal, Sariaya, Quezon ay ang mismong sasakyan na ginamit ng mga suspek sa pagdukot sa dating Abuyog Vice Mayor James Bohol at anak nitong si Carlo James Jimbo Bohol sa Mayorga, Leyte noong Sabado, June 27. Ayon kay Sariaya Police Chief Police Colonel Lieutenant Colonel Marlon Manalo, tumugtugma ang mga ebidensyang narecover ng Sariaya Municipal Police Station at ang mobile force company ng PNP sa mga impormasyon hawak ng mga investigador sa kidnapping case. Na-recover ito ng mga tauhan ng Sariaya PNP sa gilid ng Maharlika Highway matapos suriin ang CCTV footage sa mga bayan ng Quezon na nasa nasabing highway bilang tugon ng Quezon Police Provincial Office sa alert message mula sa Police Regional Office 8. Samantala, kinumpirma naman ng mga otoridad ng Leyte na natagpuan na ang wala ng buhay ang mag-ama sa isang damuhan sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte nitong Martes ng umaga, 3 araw matapos silang mawala. Patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang motibo sa krimen habang walang tigil ang manhunt operation laban sa sinasabing 3 pangunahing suspek na sangkot sa pagdukot at pagpaslang. Ang Toyota Hilux ay may plakang number 5228 ay kasalukuyang sumasailalim sa forensic technical examination matapos nitong matagpuan na abandonado sa gilid ng Maharlika Highway noong Hunyo 29 ng gabi dito sa Sariaya, Quezon. Ito si Vincentio Kinagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Benji. Samantala naman, mga pulis daw po mula Central Luzon nakaantabay sakaling palawigin pa ang rally ng INC sa EDSA. Report mula kay RH25, Grace Ansano. Grace. Ray Romel, karagdagang 500 kapulisan mula sa Central Luzon ang ngayon nakastandby matapos nga naatasan ng Regional Director ng PNP sa Central Luzon na si Police Brigadier General Jet Mendez. Kinuha ang halos nasa 500 mula kahapon naman nauna nang nakarating ang nasa 500 pulis. Ang mga nasa 500 muli na nakastandby, sila ay mula sa mga regional command, gayon din sa mga provincial director offices dito sa buong Region 3. Kung magkakaroon nga ng paglalaparaw ang sitwasyon doon, handa para ring makadagdag sa crowd control ng pulisya sa isinasagawa pa ring pagsilos ng grupo ng INC. Yan ang ating follow-up report, RH25, Grace Versantano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Siyam na individual arestado sa iligal na pangingisda sa karagatan ng Biri, Northern Samar. Jane Galit Bantayan, ibalita mo yan. Jane. Siyam na illegal fishers mula sa bayan ng Labisaris, Northern Samar ang dinakip ng otoridad sa karagatan ng Biri dito sa lalawigan sa panguna ng Biri Police nang maaktuhan ang mga ito sa kanilang illegal fishing operation. Ayon sa ulat ng Biri PNP, ang siyam na illegal fishers na aresto nang magsagawa ang kapulisan ng Biri sa pamumuno ni Police Lieutenant Nilo Tenedero, officer in charge ng isang seaborne patrol. Unang naaresto ayon sa ulat ng PNP Biri ang 5 mangingisda at sunod na nahuli sa kanilang nagpatuloy na seaborne patrol operation ng 4 pa na mga illegal fishers. Nasabat ng otoridad ang illegal fishing equipment sa sea waters ng Barangay San Antonio, Biri, Northern Samar. Ang siyam na naristo ayon pa rin sa ulat ng PNP pawang nasa legal age, lahat residente ng Barangay Magsaysay, Lavisaris, Northern Samar. Ang siyam ay caught in the act sa kanilang illegal fishing activity gamit ang ipinagbabawal na kompresor. Walang napakitang legal documents, lisensya o permits ang siyam na mga naaristo kung kaya't agad itong hinuli ng otoridad. Nasabat ang illegal fishing equipment, kabilang dito ang 2 fishing boat, air compressors, 3 engine, roll hoses, improvised diving gears, fishing spears, nets, flashlight, coolers at 8 kilo ng iba't ibang uri naman ng isda na nagkakalaga ng mahigit sa 1,000 piso. Dinala ang siyam sa Biri Municipal Police Station, samantala kasong illegal fishing ang kinakaharap ng mga ito. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Samantala, magamang mangisda na gumagamit daw po ng dinamita. Arestado sa Bagak, Bataan. Report mula kay Danny Kumilam. Danny! Arestado ang isang mag-amang mangisda sa isang anti-illegal fishing operation sa Sitio Look, Barangay Manawang, Bagak, Bataan kahapon. Kinilala ang mag-amang inaresto na kapwa-residente ito ng Barangay Pag-asa, Bagak na naharap sila ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10654 o Anti-Illegal Fishing Law. Sa isinagawang inspeksyon ng Bagak Municipal Police Station sa loob ng kanilang gamit na bangka katuang ang LGU Bantay Dagat at Municipal Farm C. Nakumpiska ang kanilang ginamit na isang kompresor at hose, 2 improvised dynamite at humigit kumulang sa 35 kilo ng iba't ibang uri ng isda na hinihinalang huli sa putok o dinamita at isang bangkang ginamit sa illegal na pangisda. Dinala ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Bagak Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2.3 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana winasak ng mga otoridad sa Bacon, Benguet. Romy Gonzales sa detalye. 5 plantasyon na marijuana ang winasak ng Anti-Narcotics Operatives sa Barangay Kayapa, Bacon, Benguet. Ang 2 araw na eradication operation ay nagresulta sa pagkakasira ng abot sa 2.3 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana. Sinuyod ng mga operating troops ang 5 magkakaiwalay na plantasyon na may sukat na 2,100 metro kadrado na tinamnan ng 11,600 fully grown marijuana plants at 600 marijuana seedlings. Lahat ng mga nadiskubring kontrabando ay sinunog sa mismong lugar ng operasyon. Bagaman walang nahuling cultivator sa operasyon, pinagsisikapan ng mga otoridad para matukoy ang mga taong may-ari at responsable sa mga nadiskubring illegal na plantasyon. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Romy Gonzales. Metro Manila ngayon. Sa pong Metro Manila ngayon ni Kyle Bullias. Kyle Bullias. Mel, abiso sa ating mga motorista, sisimulan na mamayang gabi ang pagkukumpuni sa EDSA Magallanes Flyover bilang bahagi pa rin ng isinasagawang retrofitting at rehabilitasyon ng DPWH sa EDSA. Dahil dito, magkakaroon ng partial lane closure sa nasabing flyover habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Sisimulan ito mamayang gabi at inaasahang matatapos sa October 15, 2026. Gagawin lamang ang pagkukumpuni tuwing alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga.
Pinapayuhan ng mga motorista na sundin ang mga nakalatag na traffic sign at on-site advisory para sa mas maayos na daloy na trapiko sa lugar. Sa iba pa natin mga balita, sa pool naman ng water interruption ang ilang bahagi ng barangay Matandang Balara sa Quezon City. Dahil ito sa isinasagawang leak repair ng Manila Water sa Albergos Capitol Hills Drive. Ayon sa naturang water concessionaire, posibleng tumagal ang service interruption hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulya sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Kyle Bulya, sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayong thank God it's Wednesday, Simbang Baklaran. Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin